Alam mo yung pakiramdam na kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho, pero parang hindi pa rin gumaganda ang buhay mo. Yung tipong papasok ka araw-araw, napapagod, nai-stress, pero pagdating ng sahod, parang may magnet na sumisipsip sa pera mo kagad. Lahat ng bills mo naghihintay, lahat ng responsibilidad mo kumakatok, at bago mo pa masabing finally may sweldo na, bigla mo marirealize na ubos na pala ang sweldo mo. Kaya minsan naiisip mo na grabe, ganito na lang ba ang buhay ko? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa kasi maraming Pilipino ang nasa ganitong cycle. Pero may mga tao din naman na unti-unting umaangat, hindi dahil sa yumaman sila overnight, kundi dahil sa mga simpleng ginawa nila pero malaki ang naging epekto sa buhay nila. At isa sa mga pinaka-underrated na nagbabago sa buhay ng maraming Pinoy ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Pero bago natin pag-usapan ng Pag-ibig MP2, gusto muna kitang dalhin sa buhay ni Elena, isang 34 years old na office worker sa Mandaluyong. Katulad din siya ng maraming Pilipino, gigising ng 5 a.m., pipila sa MRT, magtatrabaho ng 8 oras, kakain ng tanghalian sa office pantry, dala ang baon niya, tapos uuwi para matulog, then repeat na naman sa susunod na mga araw. Tahimik lang siya, hindi choosy, hindi maluho. Pero may isang bagay siya na lagi niyang bitbit. Hindi pisikal na pagod lang, kundi yung pagod na emosyonal. Pagod na tanong ng tanong kung kailan gaganda ang buhay niya. At tuwing sahod, meron siyang 5 minuto ng saya. Yung tipong mapapangiti siya habang tinitingnan niya ang text na salary credited. Pero pagkatapos lang ng 5 minuto, parang may giant eraser sa wallet niya. Renta, tubig, kuryente, pagkain, pamasahe, bigla ang gastos ni mama, pandagdag ng allowance ng pamangkin, at minsan, utang na dapat bayaran. Kaya kapag tinanong siya ng kaibigan niya kung magkano na ang naipon niya, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak kasi halos walang natitira sa sweldo niya. Hindi dahil sa tamad siya, hindi dahil sa maluho siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano magsisimulang mag-ipon. At isang araw, habang nagmimerienda siya sa pantry, narinig niya yung mga office mate niya na nag-uusap tungkol sa dividends. Uy, nakuha ko na yung MP2 ko at grabe, ang laki ng tubo, sabi nung isa. Napakunot ang noon niya. MP2? Ano naman yun? Hindi naman siya nagtanong kagad, pero hindi yun nawala sa isip niya. Pag uwi niya, nag-google kagad siya. Doon niya nalaman na ang MP2 Savings Program ay voluntary savings program ng Pag-ibig Fund. As in, hindi ito required. Pwede ka magsimula kahit 500 piso lang muna. May mataas na dividend kaysa sa mga regular savings account at higit sa lahat, tax-free. Hindi risky at hindi masakit sa ulo. At 5 years lang ang kailangan para tumubo ang pera mo. At habang binabasa niya yon, parang may nagbukas na bintana sa utak niya. Wait, 500 pesos lang? Pwede na? Akala niya kasi noon, ang savings ay para lang sa mga mayayaman o kapag may malaking sweldo ka na. Pero nung nakita niya na maraming ordinaryong Pilipino ang naguhulog sa MP2 buwan-buwan, parang may nabuhay sa dibdib niya na matagal lang natutulog. Ito ay pag-asa. Pag-asa na realistic na pwede pala siyang magsimula kahit maliit lang. Kinabukasan, nagtanong siya sa office mate niya, "Uy, ano ba talaga ang Pag-ibig MP2?" At doon, pinaliwanag sa kanya ito ng simple na hindi naman talaga kailangan ng malaking halaga para magsimula dito. Ang importante ay consistency at ito ay hindi isang get-rich-quick scheme. At ang goal nito ay magtanim ng pera na hindi mo gagalawin para lumaki ito after 5 years na may malaking ambag ito sa future mo. Then tinanong niya, bakit Pag-ibig MP2 ang pinili mo? Ang sagot sa kanya, kasi safe, simple at gumagana. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon na siya. Nag-half day siya sa trabaho at tumuloy sa isang Pag-ibig branch. Habang hawak niya ang maliit na brown envelope, may kaba na sinabi niya sa staff na nasa counter na gusto ko mag-open ng MP2 savings account. At nung hinulog niya ang unang 500 piso, parang may kung anong tumama sa puso niya. Hindi ito isang wow moment. Hindi ito parang nanalo ng jackpot. Pero ito yung klase ng moment na parang sinasabihan ka ng sarili mo na sa wakas, may ginawa ka ng tama para sa future mo. Pag uwi niya, hawak niya yung resibo. Paulit-ulit niya itong tinitingnan. Parang maliit itong diploma. Parang proof na nagsimula na siya. Hindi pa siya mayaman, pero at least nagsimula na siya. At minsan, yun ang pinakamahirap gawin. Lumipas ang mga buwan at balik na uli siya sa normal routine niya. Trabaho, biyahe, stress, pero may nagbago. Kasi tuwing may gusto siyang bilhin na nakakatempt na item sa mga online shop, bigla niya naiisip na ihulog ko na lang kaya ito sa MP2. Naging habit niya na kasi ito na tuwing may gusto siyang bilhin, nag-iisip siya kung kailangan niya ba talaga ang bagay na ito o yung perang gagastusin niya ay ihuhulog niya na lang sa Pag-ibig MP2.
At dahil sa simpleng mindset na yon, napansin niya na mas dumadami ang naitatabi niya. Hindi sobra-sobra pero tama lang. At nagsimula na ang disiplina niya. Yung disiplina na dating parang hindi niya kayang gawin, pero ngayon, automatic na. At naging 1,000 pesos na ang hulog niya buwan-buwan. At pagkatapos ng isang taon, ginawa niyang 1,500 pesos. Hindi man tumaas ang sweldo niya, pero naging maayos ang diskarte niya. At habang lumilipas ang taon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa buhay niya. Hindi siya yumaman overnight, pero hindi na siya natataranta tuwing gumigising siya na may emergency na kailangang bayaran. Kasi alam niya na kahit papano, alam niyang may ipon siya sa MP2 na hindi basta-basta magagalaw. Isang gabi habang nakahiga siya at nag-i-scroll sa phone niya, may nakita siyang post tungkol sa isang babae na nag-matured na ang pag-ibig MP2 niya. Sabi doon, sa loob ng 5 taon, lumaki ang ipon niya dahil sa dividends. Hindi man milyon, pero sapat na para magsimula ng isang small business. At doon napaisip si Elena, ako rin, balang araw mangyayari ito. Lumipas ang 5 taon, isang text message ang dumating sa kanya. Your MP2 savings have matured. Napaupo siya bigla, kinabahan siya, naluha. Kasi alam niyang ito yung mga sandaling hindi niya basta-basta makukuha kung wala siyang sinimulan. Kinabukasan, agad siya nag-leave at tumungo siya sa isang pag-ibig branch. At habang nakapila siya, nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung excited ba siya o kinakabahan siya. Pero nung binigay na sa kanya ang tseke, napaiyak siya. Hindi dahil sa halagang nakasulat, pero dahil sa journey nito. Yung lahat ng pinigil niyang gastos, lahat ng disiplina, lahat ng paghihintay, lahat ng pag-iwas sa mga sale, lahat ng temptation na kumain sa labas, lahat ng pagod, ay ngayon nagbunga na. Hindi ito isang malaking halaga, pero sapat na para mabayaran niya ang mga utang niya na ilang taon niya nang pinapasan, sapat na para makapag-start ng isang small online business, sapat na para magkaroon ng emergency fund, at higit sa lahat, sapat na para maramdaman niya na hindi pala imposible na gumanda ang buhay ng isang katulad niya. At nasa isip niya na hindi talaga kailangan ng malaking pera para magsimula. Ang kailangan lang ay ang tamang diskarte. Nung bumalik siya sa office, nakangiti siya at tinanong siya ng mga ka-office mate niya, "O bakit ang blooming mo, ate girl?" At sinagot niya na siguro kasi yung tinanim niya noon ay nagbunga na. Hindi man nila na-gets kagad, pero siya, alam na alam niya kung ano ang nangyayari. At nagbukas siya ng pangalawang account at sinabi niya sa sarili niya na kung gumana noon, uulitin-uli niya ngayon. At habang tumatagal, mas nag-a-adapt na ang buhay niya sa mga pagbabago na hindi niya napapansin dati. Mas naging organized na siya pagdating sa pera, mas naging mindful sa paggastos, mas naging intentional sa pag-iipon. Nawala na yung feeling niya na bahala na bukas at napalitan na lang ng, teka, papalanuhin ko to. Nawala na rin yung mga gastos sa mga bagay na hindi kailangan at napalitan ng mag-i-invest muna ako bago gumastos. May mga gabi na tinitingnan niya ang mga bagong resibo at records ng pag-ibig MP2 niya at napapangiti siya kasi dati hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero ngayon, hindi siya makapaniwala na kaya niya pala magtanim ng pera niya at maghintay ng 5 taon. Kaya tuwing napapaisip siya, sinasabi niya sa sarili niya na buti hindi ako umatras. At sa bawat taong nagtatanong sa kanya kung paano gumanda ang buhay niya, lagi niyang sinasagot na hindi ako yumaman, pero gumaan ang buhay ko. At minsan, yun ang pinaka-importante. Kung ikaw na nanonood ngayon ay nag-iisip kung magsisimula ka na sa pag-ibig MP2, tandaan mo ito. Hindi mo kailangan na malaking kita. Hindi mo kailangan na malaking puhunan. Hindi mo kailangan na maghintay na maging ready. Ang pinakakailangan mo ay magsimula. Simulang maghulog kahit 500 piso lang. Simulan mo ang pagbabago sa mindset mo. Simulang magtiwala sa sarili. Kasi kapag nakapagpasya ka na magsimula sa isang bagay ngayon, hindi mo alam kung gaano kalaking epekto ang ibibigay nito sa buhay mo pagdating ng 5 taon. Kaya kung naghahanap ka ng sign na para magsimula sa MP2 o kahit anumang diskarte sa buhay na kaya magpabago ng financial future mo, eto yun. Huwag mong hintayin ang perfect timing. Kasi habang naghihintay ka, may mga taong nagsisimula na. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, simulan muna sa isang maliit na halaga, sa simpleng 500 piso. Type yes kung ready ka na magsimula na baguhin ang buhay mo. Dahil tandaan mo palagi na hindi mo kailangan na maging mayaman para magsimula, pero kailangan mong magsimula para gumanda ang buhay mo. Ikaw ba, nagsimula ka na ba mag-invest sa Pag-ibig MP2? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.